Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumaba si Jesus kasama ang 12 at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao, kayo ay kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito ay mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa Aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa Aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo ay magugutom. Sa Aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa Aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng pinagpalang linggo. Oh, you blessed the person. Yan. Pinagpalang linggo rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Pero gusto ko po, pag ako'y nagkwento, imagine ninyo. Okay lang po ba yon? Pwedeng pumikit pero wag mong ituloy. Pikit lang, wag mong ituloy. Kasi may iba pumikit, di na dumilat. Pag may pumikit dyan at matagal na, sundutin mo yung katabi. Okay? Gusto ko imagine ninyo para mas maunawaan natin ang kwento at ang aral na ituturo sa atin sa linggong ito. Minsan, mayroong isang retreat tungkol sa kaligayahan. No? Naka-attend na po ba kayo ng retreat? Hello? Yan. Sinong hindi pa naka-attend ng retreat? Taas ang kamay. Hindi pa naka-attend. Sige, magre-retreat tayo minsan. No? Minsan, nagkaroon ng isang retreat na dinaluhan ng 70 katao. At bago nagsimula ang retreat master, sino yung retreat master? Yung tagabigay ng talk, tagabigay ng retreat. No? At bago nagsimula ang retreat master na talakayin ang paksa ng kanilang retreat, ano nga yung paksa ng retreat? Ba't di kayo sure? Di ba sinabi ko na, tungkol saan ang retreat? Kaligayahan. Okay? Bago tinalakay ang tungkol sa kaligayahan,
binigyan ng retreat master ang mga tao ng tig-iisang lobo. Tig-iisang lobo. At sa bawat lobo, no, sinabi niya sa kanila, isulat ninyo ang inyong pangalan sa lobong hawak ninyo. Ilan po lahat ng lobo? Bakit 70? Ayan, tig-iisa, syempre, 70 ang katao. Chine-check ko lang, no? Imagine ninyo, no? Ikaw yung nasa retreat. Ikaw yung may lobo. Sinulat mong pangalan mo sa iyong lobo. At kinuha ng retreat master lahat ng lobo. Lahat may pangalan. Hinawakan niya at lumipat sa isang silid. Yung silid siguro ganito kalaki sa ating chapel, no? Sa ating simbahan, no? At pinakawalan ng retreat master ang lobo. Bumalik ang retreat master sa mga tao at sabi niya, bibigyan ko kayo ng 5 minuto at hanapin ninyo ang inyong sariling lobo. Dali-dali, no? Anong ginawa ng mga tao? Nag-unahan, pumunta doon sa silid na puno ng lobo at doon hinanap nila ang kanilang lobo. Ano sa tingin nyo nangyari? Nagkagulo. No? Ano pa? Ha? Siguro yung iba, nung nakuha nila yung lobo at hindi kanila binitawan. No? Siyempre, hindi naman sa'yo. No? Hinanap nila. Siguro iba nagkasakitan. Yung iba naapakan. No? Matapos ang 5 minuto, may ilan nahanap nila ang kanilang lobo. Pero nakasakit sila. Yung iba nahanap nila yung lobo nila, pero nakatapak sila. May iba naman nahirapan hanapin ang lobo. No? Kaya hindi nila nakita yung kanila. Yung mga nakahanap ng lobo, tinanong ng retreat master, masaya ba kayo? Masaya ba kayo? O sabi ng mga nakahanap, syempre, no, proud na proud sila. Feeling pa, no, ay kami nahanap namin, kayo hindi. No? Syempre, nakipag-unahan ka. Yeah. Pero tinanong ng master, nakasakit ka ba? Ginawa ng retreat master, kinuha niya uli ang mga lobo. Binalik sa silid. At ngayon, sinabi ng retreat master sa mga tao, pagpasok ninyo sa kwarto, kunin ninyo ang una ninyong makitang lobo. Kahit hindi sa inyo, kunin ninyo. At kapag nakuha mo ang lobong yon, ibigay mo sa taong nagmamay-ari ng lobo. Alam nyo niyang nangyari? Wala pang 5 minuto, napunta ang lobo sa nagmamay-ari ng lobo. Ganito ang madalas nangyayari sa ating buhay. Lahat tayo naghahanap ng kaligayahan. Parang lobo, hindi ba? Nag-uunahan tayo, minsan nagkakasakitan. May iba nakakatapak ng iba. Makuha lang ang inaasam na kaligayahan. May iba nakakasakit para lang maging masaya. May iba nakakapandaya. May iba naman akala nila yun na. Pero hindi pa pala. Kaya anong ginagawa? Binibitawan. Parang lobo. Ganyan. Lahat tayo naghahanap ng kaligayahan. May iba hindi nahanap ang kaligayahan. Napagod lang. Nagsawa lang. Ang hindi natin alam, ang ating kaligayahan ay nasa kaligayahan ng iba. Kaya parang lobo, ibigay natin ang kaligayahan sa iba at makukuha natin ang sarili nating kaligayahan. Ibigay mo ang kaligayahan ng iba at makukuha mo ang sarili mong kaligayahan. Mga kapatid, parang ganito ang sinasabi sa atin na mga pagbasa natin sa linggong ito. Parang kaligayahan ang
ang tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad na aral tungkol sa pagiging mapalad. Sabihin nyo nga, mapalad. Sinong gustong maging mapalad dito, taas ang kamay. O, yung mga ayaw, bala kayo ha, hindi kayo nagtaas, huwag kayong hahabol-habol ha. O, alam ko, lahat tayo gusto maging mapalad. At marahil, kahit noong panahon ni Jesus, ang mga tao naghahanap ng pagpapala para maging maligaya. Di ba ganon? Pag mapalad ka, alam mo, maligaya ka. Kaya nga, ini-equate natin ang kaligayahan sa pagpapala. Pag walang pagpapala, malungkot. Pag malungkot, hindi pinagpala. Ganyan ang tingin natin eh. Kaya sa panahon na yon, kahit saan, pupuntahan natin, makuha lang ang pagpapala. Saan tayo pumupunta? Yung iba, di ba? Pumupunta sa loto, no? Sa mga lotohan, no? Magkaroon lang ng kaunting pag-asang palarin, di ba? Wag na tayong magpanggap, di ba? Kapag mataas ang tatamaan sa loto, ang haba ng pila, mas marami pa doon kaysa sa nagsisimba. Ang liit ng tsansa doon, samantalang sa pagsisimba, hindi mo alam kung anong pagpapalang pwede mong kamtin. No? May iba, saan pumupunta? Sa mga agency, gusto mag-abroad. Bakit? Kasi gusto palarin. Doon nakikita ang pagpapala. Doon ako papalarin kapag ako'y nakapag-abroad. May iba nga, bumibili pa ng mga pampaswerte. No? Nagpapahula kung kailan papalarin. No? Ganon ka-desperado ang tao. No? Palarin lang. Dahil pakiramdam nila, pag pinalad, magiging masaya. Kaya nga, sa material, sa pera nakatingin. Kaya kapag wala ng pera, malungkot na. Malas na. Kasusweldo lang. No? Masaya pa ba kayo? O ba di kayo makasagot? Ha? Malungkot? Bakit? Sumweldo ba? Ayun lang. Father, wala naman trabaho. No? Anong inaasahan mo? Ganun lang di ba? No? Pero alam nyo, wala sa pera, wala sa material, ang pagiging masaya o pagiging mapalad. Kasi kung nasa pera, di sana lahat ng mayaman masaya. Sana lahat ng mayaman, hindi mo nakikitang umiiyak. Sana lahat ng may pera, hindi nasasaktan. Wala sa pera, wala sa material. Nasaan? Nasa karanasan sa buhay. Nasa karanasan sa buhay. Nung isang araw, Valentine's Day. Sino po may ka-Valentine's dito? Taas nga ang kamay. Wow, sana all. Nakatanggap ba kayo ng tsokolate, ng bulaklak? Wow, ang saya. No? Masaya ba kayo nung Valentine's Day? Meron akong nakita sa Facebook. Sabi doon sa Facebook, no, bulaklak 1.5. Tatagal ng isang araw. Gasol 1.1. Tatagal ng isang buwan. No? Ano mas gusto niyong tanggapin? Gasol, pero nung hindi ka binigyan ng bulaklak, nagmamaasim ka. Diba? It's just very basic analogy in life. No? Ano ba ang pangmatagalan? No? At dito natin makikita ang tunay na saya. Yung mga nag-Valentine's Day, kaya masaya kahit walang bulaklak kasi sa hirap at ginhawa, sila pa rin ay magkasama. May iba sa Valentine's Day lang masaya. Bakit? May bulaklak. May tsokolate, feeling espesyal nung araw na yon. Pero kinabukasan, alipin pa rin, no? Inaaway pa rin, minumura pa rin, niloloko pa din. No? Ang saya-saya mo, no? May tsokolate at bulaklak ka, Valentine's Day, hindi mo alam kinabukasan, meron ding tsokolate at bulaklak na binigay sa iba. No? Gano'n naman talaga yan di ba?
Wala dun eh. Saan? Masaya ka kasi minsan kayong naghirap, pero magkasama pa rin kayo at ngingiti kasi naghirap, naranasan ang hirap, kaya alam ang ginhawa. Imaginein mo buhay na walang hirap, buhay na walang gutom, buhay na walang sakit, buhay na walang lungkot. Paano mo mararanasan ang saya? Paano mo malalaman ang kagalingan? Paano mo mararanasan ang busog kung hindi ka naman nagutom? Paano mo marasasabing masaya kung hindi ka naging malungkot? Paano mo malalaman ang kaginhawahan kung hindi ka nakaranas ng bigat o sakit? Father, kailangan ba maging malungkot para lang maging masaya? Kailangan ba maghirap para lang masabing yumaman? Kailangan ba magutom para sabihing busog? Hindi. Hindi po. Anong sinasabi? Sa karanasan ng buhay, nakikita ang tunay na kaligayahan. Alam nyo, meron akong mga pinsan. Yung mga pinsan ko, ang yaman nila. No? Hindi nakaranas ng hirap, hindi pinaguhugas ng pinggan. Bakit? May mga kasambahay. No? Hindi nahirapan. Bakit? Kasi lahat provided, lahat binigay. No? Pero ngayong malalaki na, nung nagka-problema, hirap sila. Konting sakit lang, iniinda. Konting problema lang, nawawala sa pag-iisip. Bakit? Kasi hindi nakaranas ng hirap. Hindi buo. Hindi nakaranas ng sakit. Lagi ginhawa. Kaya mga magulang, hayaan nyo yung mga anak na minsan maghirap. Hindi ibig sabihin pahirapan, hindi. Hayaan nyo, hindi nyo sila maililigtas sa hirap. Dahil parte ang hirap ng buhay. Parte ang saya ng buhay. Parte ang sakit. Parte ang lungkot. Parte ang gutom. At dahil dyan, makakaramdam tayo ng kabuuan. Kaya nga, ang sinasabi sa atin ni Propeta Jeremias sa ating unang pagbasa, wala sa material na bagay ang kaligayahan at pagpapala. Anong sabi niya? Sa mga tumingin sa material, katulad nila'y halamang tumutubo sa ilang, sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Sa makatuwid, kung sa material titingin, hindi ka lalago. Hindi ka magiging buo. Kasi ang material, nawawala. Kapag wala na bang material, wala ka na rin. Kapag malungkot ka na ba, hindi ka na magiging masaya muli. Kaya ang sinasabi ni Jesus, ang tunay na pagpapala at kaligayahan ay nasa bawat karanasan ng buhay, kung saan gagawin tayong matatag at matibay. Dahil itong mga pagsubok ng buhay ang magbibigay sa atin ng ugat. Ugat para tumubo. Ugat para lumago. Ugat para tumatag sa buhay. At ang paglago, magbibigay sa atin ng bunga. Mga kapatid, tandaan, hindi lahat ng pagsubok, dalamhati at hirap ang hatid. Madalas, daan ito para makamit ang isang pagpapalang magdudulot sa buhay ng saya. Amen. Amen.